Nandito pa ba yung mga senador kagabi? Proud ba kayo sa kanila? Buti pa silito namin! Tahimik lang! Hindi ko alam kung anong mas maganda, mga senador na hindi nag-iisip o mga senador na nag-iisip. Parang mas masama kapag nag-isip ang mga senador natin, mas masahol pa. Imaginin mo, sino nga ba yung tsura ang pangalan nun? Nung nag-10,000, nagbo-vote ba yung 10,000 IOU? Anong pangalan nun? Cayetano! Sana naririnig tayo dito. Cayetano yan! 10,000 din lang. Kada pamilya. Akala mo magaling! Magarbo! Maabo-abogado! Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya alam anong ibig sabihin ng forthwith? Tanungin ko kayo, ano ang ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad. Turuan natin sila. Ano ang ibig sabihin ng forthwith? Agad-agad. Eh sa kanya yung baliktad eh. Ang forthwith daw, hindi daw agad-agad yan. Hindi ko alam kung saan galing law school. Kasi imagine mo sa sobrang talino ni Alan Peter Cayetano, sobrang talino, ibabalik niya ang articles of impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. Ito bang inyong articles of impeachment? Illegal ba to o legal? Alangan naman sabihin ng House of Representatives, pinasa namin yan sa tingin ko illegal. Ibabalik niya daw sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. House of Representatives, ibabalik namin sa inyo ang articles of impeachment dahil gusto namin malaman, sigurado ba kayo na gusto niyong ipatuloy ito? Eh pwede mo lang ka-text-make siguro ang House of Representatives, makukuha mo ng sagot eh. Ang talino talaga ng ating mga senador. Alam nyo, itong senador, ang senado natin, hindi natin maasahan pagdating sa paglitis ng mga korap at mga paplanter. At hindi rin natin maasahan sa kahit anong bagay. Nakasalang din sa kanila ang sahod. Mukhang hindi nila itataas ang sahod. Ang ganyang klaseng senado na ayaw ni Tise ang mandarambong, ganyan din ang senado na hindi magbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. At tayo ngayon naharap sa peligro at ito'y hindi na biro. Nasa punto na tayo na hindi na ito biro. Ang buong lipunang Pilipino, ang ating mga naghaharing uri, ang lahat ng mga dinastiya, ang lahat sa kanila ay kumakampi na kay Rodrigo Duterte. At sinabi natin Dutertismo, hindi na yan tungkol kay Rodrigo. Pag sinabi natin Dutertismo, yan na yung ideolohiya ng buong naghaharing uri. Ang Dutertismo ay isang politika na walang laman, walang binibitbit na solusyon sa kahirapan. Simpleng pagsasamba kay Duterte ang laman yan. Pag tinanong kung ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, tataas bang sahod? Hindi. O ibig bang sabihin ng pagkampi kay Duterte, magiging regular ang mga manggagawa? Hindi. Ang ibig bang sabihin, pagka kumampi ka kay Duterte, gusto mo mapalaya si Duterte sa Hague? Gusto mo ba maging presidente si Sara Duterte? Ang ibig bang sabihin yan, may lupa ang mga magsasaka? Hindi rin. Ang ibig bang sabihin, pagka kinampihan mo si Duterte, may pabahay ang mga maralita? Hindi rin. Walang laman. Ang simpleng laman yan ay sambahin si Duterte at ang ating mga trapo at ang ating mga political dynasty ay nagkukumahog na magkukonsulta sa ilalim ni Duterte. Napakaswerte ng Duterte family.
Parang naging ama na ng buong bansang Pilipinas si Rodrigo Duterte. Ka-level niya na si George Washington. Ka-level niya na si Fidel Castro. Ka-level niya na si Mao Zedong. Ka-level niya na si Lenin. Mga ama ng kanilang sarili-sariling bansa. Sa Pilipinas, ang ama ng ating bansa ay si Rodrigo Duterte. Sinasalamin lamang ng Dutertismo ang pinakamasasahol na aspeto ng lipunang Pilipino. Dahil ang lipunang Pilipino ay mapagsamantala mga naghaling-uri. Pumamatay sila, nagnanakaw sila, hindi sila nagbibigay ng solusyon sa ating kahirapan. Ginagawa nilang basura ang ating lipunan. Ang Dutertismo ang salamin ng lahat ng yan. At ang ibig sabihin ng nangyari kagabi, nanalo na laig ang Dutertismo, mga kasama. At yan ang magiging kalaban natin sa mga taon na lilipas hanggang 2028 and beyond. At walang ibang kakalaban sa pagbagsak ng ating lipunan sa basurahan, sa magiging banana republic ng Pilipinas. Walang ibang haharap sa kanila. Anuhin ko na lang kayo. Sinong haharap sa kanila? Si Marcos? Sinong haharap sa kanila? Ang mga politiko? Sinong haharap sa kanila? Sa Dutertismo at sa mga dynasty? Ang tama yan! Kayo! Kaya nandito tayo ngayon. Gusto natin i-remind sila. Hoy! Umiiral pa kami, ha? Umiiral pa kami! Muntik na namin nga kayo pasukin, eh! At ito isang pangako. Pag hindi nalite si Sara Duterte, sinong huhusga sa kanya? Sinong magbubuo ng puwersa? Sinong wawasak sa Dutertismo? Mabuhay kayong lahat! Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict! Convict Sara now! Mga kababayan, ayusin po natin yung ating hanay. Medyo umaambot na lang po. Sikapin po natin na makinig, pakinggan ang mga mensahe ng ating mga tagapagsalita dito sa entablado. Dahil ang pagpapatalsik, paglilitis kay Sara Duterte ay hindi lamang po simpleng usaping legal. Ito po ay sigaw ng sambayanan, panawagan para sa transparency, accountability at higit sa lahat, pagbuwag sa mga dinastiyang tiwali na patuloy na nagwawaldas sa yaman ng bayan.